Mapalitan nawa ng Panginoon ng tuwa at pananampalataya ang ating mga pagdududa at takot. Ipinagdiriwang natin ngayon ang linggo ng banal na araw. Pinagsimulan ni Sister Faustina Kowal ang nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kasama ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, ko ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan ang makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Ama naming makapangyarihan, sa pagdiriwang namin ng Pasko ng pagkain ng anak mo, pinag-alat mo ang pananalig namin sa iyo. Ang kagandahang loob mo sa amin ay lalo mo pang pag-ibay. Sa pamamagitan at ang magkahalong pitagan at takot. At nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at para sa lahat ang kanilang ari-arian. Ipinagbibili nila ito at ang pinagbilhan ay ipinamamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Araw-araw, sila kakatipon sa templo, naghati-hati ng tinapay sa kanilang tahanan, at nagsasalo-salong masaya ang kalooban. Puri sila sa Diyos at pinalulugdan ng lahat ng tao. Bawat araw ay itinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga iniligtas. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ng ating pong itutukoy. Ito ko'y purihin, pag-ibig walang mali. Purihin po ay pag-ibig ay walang mali. Ang taga-Israel, bayaang sabihin, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi bukas. Mga sabi ng Diyos ng Panginoon, bayaang magsaysay. Ang pag-ibig ng Diyos walang katapusan. Lahat ng may takot sa Panginoong Diyos dapat magpahayag. Ang pag-ibig ay hindi magwawakas. Tutuloy po. Purihin po ay purihin. Kung iyong mamasdan ay kalulugod. Tugon. Purihin po ay purihin. Pag-ibig niya ay walang mali. Sa ikalawang pagbasa, pinapaalala ni Pedro na mapupuno tayo ng lakas at tuwa kung mananatili kay Kristo muli na buhay. Basa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo isinilang sa isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Ang bagong buhay na iyan ang nagbigay sa atin ng malaking pag-asa. Nakakamtan natin
isang kayamanan walang kapintasan, di masisira at di kukupas. Ang kayamanang iyan ay nakalaan sa inyo doon sa langit. Sapagkat kayo'y sumasampalataya, iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos, samantalang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakalaang ihayag sa katapusan ng mga panahon. Ito dapat ninyong ikaganap, bagamat maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang sa loob ng maikling panahon. Ang ginto na nasisira ay pinarara at apoy upang malaman kung talagang isay. Gayon din ang inyong pananampalataya na higit kaysa dito ay pinararaan sa pagsusuko upang malaman kung talagang tapat. Sa Diyos, kayo'y papupurihan, dadalain pararangalan sa araw ng mahayag sa Jesucristo. Hindi ninyo siya makita naman, kung siya'y iibig na ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakita magpahanggang ngayon. Ngunit nananalig na kayo sa Kanya. Dahil dito'y nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalangang di kayang larawan sa salita. Sapagkat inaani na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang inyong kaligtasan. Ang salita ng Diyos. Sa Diyos. Tomas, hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita ang pangako sa kanyang mga kamay. At hanggat hindi ko pasok ang
sa aklat nito. Ang mga natala ito ay simulan upang sumampalataya kayo sa Jesus ang Mesiyas. Ganyan tayo. Bakit? Kasi tayo magtanim ng galit sa ating puso, magtanim ng sama ng loob sa ating kalooban. Kapag ganyan, magtatanong tayo, may puwang sa mga babaeng kasama ni Maria Magdalena. Marami masyadong lumalim yung kanilang takot sapagkat alam nila sila ay nagkasala sa ating Jesucristo. Sa paanong pamamaraan, nung si Kristo ay dakpin, pahirapan, ipako sa krus, ang mga alagad niya ay iniwan siya. Alam ng mga alagad yung kanilang pagkakali, kaya marahil mayroong takot sa kanilang puso nung malaman nila na si Kristo ay nabuhay. At kapag nakita nila ang ating Panginoon Jesucristo, hindi sila kanilang mga pagkakamali. Dahil iniwan nila ang Panginoon. Suban siya. At sabihin sa kanila, nasaan yung pinangako ninyo na hindi nyo ko iiwan hanggang sa huli. Pero iniwan nila ang ating Panginoon Jesucristo. At dito makikita natin sa tagpo ng Ebanghelyo, ang puso ng Panginoon ay puno ng banal na awa ng Diyos. Nung nagpakita ang Panginoon Jesucristo sa mga alagad, hindi niya sila sinumbatan. Hindi niya sila bagkos anong ibinigay nila, anong binigay ng Panginoon Jesucristo, sabi niya, sumaindihan. Yung kapayapaan. Bakit? Sapagkat alam ng Panginoon Jesucristo na ang puso ng mga alagad ay puno ng ligalig, puno ng sila babaeng upang mawala ang takot. Walang iba kundi sa Diyos. Kaya ibinigay ni Kristo ang biyaya ng kapayapaan sa mga alagad. Kinalimutan ng Panginoon yung pagkakamali ng mga alagad. Hindi niya itinanim sa kanyang puso nung siya iniwan ng mga alagad. Bagkos ang kaloob niya sa muling pagkabuhay, ang kapayapaan at ang Espiritu Santo. Ganyan ang puso ng Diyos. Hindi nagtatanim ng galit, hindi nagtatanim ng sama ng loob. Tayo po ba? Ano ang nakatanim sa ating mga puso?
Galit ba? Sama ng loob? May iba sa sobrang galit at sa lalim ng pagkakatanim ng galit sa puso. Yung pagalit niya, patay na. Hanggang ngayon, hindi pa rin napapatawad. Nailibing na, hanggang ngayon, hindi pa rin napapatawad. Mga kapatid, tularan natin ang ating Panginoon Jesucristo. Lagi nakakalimot sa kasalanan. Hindi ang Diyos ang anumang pagkakasala natin. Ito'y agad niyang pinapatawad. Kaya nga mga kapatid, kapag tayo namumumpisan, di po ba? Hindi na tinatanong, yung kasalanan mo ba na yan ay naikumpisan mo na nung nakaraan? Bakit? Dahil kasi naisipahan sa atin ng bawat kasalanang ikinumpisan natin ay pinapatawad na ng Panginoon. At dahil ito'y pinatawad ng Panginoon, kinalimutan niya na ang ating mga kasalanan. Ganyan kabuti ang puso ng Panginoon. Ganyan kapuno ng awa ang puso ng Panginoon. At sana mga kapatid, yan ang maghari sa atin, ang awa ng Diyos. Sa ating unang pagbasa, nakita natin kung paano naghahari ang awa ng Diyos sa mga alagad, sa pamumuno ng mga apostol. Kahit sila ay walang-wala, kahit sila ay sa lahat ng bagay, ibinibigay nila yung kanilang ari-arian para sa ikabubuhay ng lahat. Sila ay nagdiriwang sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon Jesucristo sa pamamagitan ng pananalangin at sa pamamagitan ng pagpipira-piraso ng tinapay. At sa pagpipira-piraso ng tinapay, ipinagdiriwang nila ang banal na awa ng Diyos. Nang bawat isa ay dapat kahabagan, nang bawat isa ay dapat bigyan. At sa ating Ebanghelyo mga kapatid, pagkatapos ibigay ng ating Panginoon Jesucristo ang kapayapaan sa mga alagad, anong ginawa niya? Hiningahan niya sila at sinabi, sumainyo ang Espiritu Santo. Kung paano sinusugo ko ng Ama, gayon din naman isinusugo ko kayo. Ang patawarin ninyo sa mga kasalanan ay pinatatawad na nga. At ang hindi nyo patawarin ay hindi nga pinatatawad. Mga kapatid, pagkatapos ay pagkaloob ang kapayapaan at maranasan ang awa ng Diyos, ipinakaloob ni Kristo ang Espiritu Santo sa kanyang mga alagad upang maging mga alagad ng banal na awa ng Diyos. Sa pamagitan ng pagpapatawad ng mga kasalanan. Ganun din po ang ginagawa sa atin mga kapatid na mga sumasampalataya sa muling pagkabuhay ni Kristo. Pinapawi ng Diyos ang ating kasalanan, pinapawi ng Diyos ang ating mga takot. Pagkatapos tayo ay sinusugo niya upang magpahayag ng banal na awa ng Diyos sa isa't isa. Tayong lahat ay alagad ng banal na awa ng Diyos sa bawat isa. Sa pagpapatawad mo ng kasalanan ng kapwa mo, ikaw ay nagiging alagad ng banal na awa ng Diyos. Mga kapatid, sana po, sa buhay natin, maranasan natin ang banal na awa ng Diyos. Sa paanong pamamaraan ba natin siya mararanasan? Sa ating Ebanghelyo na pakinggan natin, si Tomas, yung alagad na nag-alinlangan na si Kristo ay muling nabuhay. Kung minsan sa buhay natin, nag-aalinlangan din tayo. Totoo bang may awa ang Diyos? Totoo ba ang Diyos ay maawain? Sa panahon natin ngayon, ang dami-dami ang may karamdaman. Bunga ng COVID-19. May mga tao nagtatanong, lalo tigit yung mga
Kita ni Tomas. Sinag at puti at pula na sinag. Yun yung tubig at dugo na bumuhos na ang ating Panginoon Kristo ay tusukin sa kanyang kahiliran. Sa madaling salita, mararanasan natin ang banal na awa ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga sugat. At katulad ni Tomas, lahat tayo ay inaanyayahan ng Panginoon na ipuin, hawakan ang mga sugat ng Panginoon upang tayo ay makatanggap ng banal na awa ng Diyos. At bilang mga alagad ng banal na awa ng Diyos, kung paano natin hinipo yung sugat ng Panginoon at sa mga sugat na meron tayo, nakikibahagi tayo ngayon sa sugat ng ating Panginoon Kristo. At ang mga sugat na meron tayo ay nagiging daluyan ng awa ng Diyos upang tayo rin ay makapagdulot ng kagalingan sa isa't isa. Lalo tigit sa mga may karamdaman, sa mga may coronavirus. Mga kapatid, tayong lahat ay sugatan katulad ni Kristo. Pero huwag tayong manatiling tingnan ang sugat natin bilang kabigatian. Kundi katulad ng ating Panginoon Kristo, makita natin ang sugat natin ay pwedeng daluyan ng kagalingan ng sugat din ng iba. Masasabi na tayo ay tinatawag na wounded healer. Katulad ng ating Panginoon Kristo. Siya ay sugatan, subalit ang sugat niya ay nagdulot ng kagalingan sa pamamagitan ng pagpapahayag ng banal na awa. Ganon din po sana tayo mga kapatid. Bagamat tayo ay may sugat, makita natin yung sugat natin ay pakikisa natin sa sugat ng ating Panginoon Kristo. Upang anumang sugat na meron tayo, ito ay magdulot din ng kagalingan sa sugat ng isa't isa. Hindi lang sa sugat na pisikal, kundi sa sugat ng puso, sa sugat ng kaluluwa. Lalo tigit sa gitna ng ating mga pinagdaraanan. Yung simpleng pagdamay natin, katulad ng ating unang pagbasa, bagaman sila ay walang-wala, ibinibenta nila yung kanilang ari-arian at ibinabahagi sa mga nangangailangan. Ito po yung tamang panahon, mga kapatid, upang maipahayag natin ang awa ng Diyos. Kung ano man yung meron tayo, ibahagi natin sa isa't isa bilang pagbibigay ng awa ng Diyos. At bilang alagad ng banal na awa ng Diyos. Bahagi tayo sa pagtulong sa ating kapwa. Alam po niyo, ang sarap sa damdamin yung makatulong ka. Nitong mga nakarang araw, kami ay nabigay ng tinatawag na Easter gift sa mga nangangailangan. At ang pinipili namin bigyan ay yung mga lugar na kung saan hindi naaabot talaga ng mga tulong. Kahit napakalayo, kahit napakahirap, masaya. Sapagkat ibabahagi natin yung mga bigay ninyong tulong, yung mga bigay ninyong handog. At sa pamagitan ito, hindi lang kami, kundi tayong lahat na tumutulong ay naging maalagad ng banal na awa ng Diyos. Mga kapatid, tayo ay inaanyayahan ng Panginoon na hipuin din ang sugat ng iba. Kung paano natin hinipo at kung paano tayo hinipo ng sugat ni Kristo at nakatanggap ng kagalingan mula dito. Sana tayo rin ipuin ang sugat ng iba upang sila ay makaranas ng kagalingan na bumubukal sa banal na awa ng Diyos. Amen. Magsitayo tayo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang Makapangyarihan. May gawa ng langit at
at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya lalaw ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, itinako sa krus na matay ilibing, nanaot sa kinaroonan ng mga yumao. Nang may tatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan. Doon magmumula pa dito at umuukong sa nangabubuhay at namamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng mga matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Tagayang pagtitiwala, dumulog tayo sa ating Diyos na lubos ng awa at pag-ibig sa atin. Ang ating tutugon, Panginoon ng awa, tingin mo kami. Panginoon ng awa, tingin mo kami. Maging buhay nilang pagdududa ang pag-ibig at dakilang awa ng Diyos na siyang kasagutan sa lahat. Manalangin tayo. Panginoon ng awa, tingin mo kami. Makamit nawa ng mga kapatid nating pumanaw ang dakilang awa ng Diyos, lalong-lalo na ang kaluluwa ni na Marjorie Cujamat, Eugenio Palanya, Jose Macalino at Aida Pangan. Manalangin tayo. Panginoon ng awa, tingin mo kami. Isama rin po natin sa ating panalangin ang mabilisang paggaling ni Helen Laricon. Manalangin tayo. Panginoon ng awa, tingin mo kami. Mga kapatid, sa kaibigan ng ating mga puso, idalangin din po natin sa Panginoon ang ating mga pansariling kaibigan. O Diyos, tumayan mo kami mga umaasa sa dakilang pag-ibig at awa mo. Pinili namin ito sa pamagitan ni Kristo ng aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahari natin ay tulugan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Nang ginawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapulihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sangkayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tumayan mo ang mga aray ng iyong sambayanan upang ang iyong sa pagsampalataya sa iyong ngalan
at pagkadalisay noong siya'y binyagan, ay makapakinabang sa ligayang walang katapusan sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumaili, itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan sa pagkamatay niya sa banal na krus. Ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay aming nakamit. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Ama naming mawain, ipinaabot namin ang pasasalamat sa iyo sa pamagitan ng aming Panginoong Jesucristo. Ipinakikiusap namin sa pamagitan ng anak mong ito na ang mga kaloob namin ay tanggapin at basbasan mo sa pagdiriwang namin sa paghahalin niya sa iyo. Iniaalay namin ito sa iyo unang-una para sa iyong banal na simbahang Katolika. Patalugan mo ng kapayapaan at pagtugpo, pagkakaisa at pagkataguyod, ang makaanin ito sa San Sinuko, kaysa ng aming Papa Francisco, na iyong lingkod, kasama aming obispo at ang lahat ng nananaig at nagpapalagana sa pananampalatayang Katoliko na galing sa mga apostol. Ama namin, iyong alalahanin ang iyong mga anak na ngayon aming idinadalangin. Ipagdasal po natin ang mga mahal natin sa buhay. Ang aming pananampalataya ay nababatid mo, gayon din ang pagsisikap namin maging tapat sa iyo. Ang paghahain ito ng pagpupuri ay aming iniaalay para sa kapakanan namin at ng mga mahal namin sa buhay, para sa aming kalusugan at walang hanggang kaligtasan, sa pagtulog namin sa iyong kadakilaan, Diyos na totoo at nabubuhay kailanman. Kaysa ng buong simbahan, ipinagdiriwang namin ngayon ang dakilang kapistahan ng pagkabuhay ng aming Panginoong Jesucristo bilang Diyos na totoo na mamunagi pa rin taong totoo. Pinarangalan ngayon unang-una ang Ina ng Diyos at Panginoon naming Jesucristo, si Maria na malalhating laging Birhen. Kaya din ang kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, ang iyong pinagpalang mga apostol at mga martir na sina Pedro, Pablo at Andres, Santiago, Juan, Tomas, Santiago, Tomas, Felipe, Bartolome, Mateo, Simon at Tadeo, gayon din sina Dino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Juan at Pablo, Cosme at Damian, at ang lahat ng iyong mga banal, pakundangan sa kanilang ginawang mga kabutihan at walang sawang pagdalangin para sa aming kapakanan. Kami ay lagi mong kalingain at ipagsasalan. Ama namin, iyong tanggapin ang handog nito ng buong angkan para sa mga minarapat mong muling
Espiritu Santo, sa pagpapatawad ng lahat nilang mga kasalanan, loobin mong kami makapamuhay araw-araw sa iyong kapayapaan. Huwag mong ipahintulot na kami ay mawalay sa iyo kailanpaman. Ibilang mo kami sa iyong mga hinirang. Ama, basbasan mo ang mga handog namin ito. Marapati mong sambahin ka namin sa Espiritu at katotohanan. Para sa amin, ito ay gawin mong maging katawan at dugo ng minamahal mong anak, ang aming Panginoong Jesucristo. Noong bispiras ng kanyang pagpapakasakit, hinawakan niya ang tinapay sa kanyang banal at kagalang-galang na mga kamay. Tumingala siya sa langit. Sa iyo, Diyos Ama niyang makapangyarihan, at nagpasalamat siya sa iyo. Pinagdatingan niya ang tinapay, inibot sa kanyang mga anak at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis na ito ng pagpapala sa kanyang banal at kagalang-galang na mga kamay. Muli kanyang pinasalamatan. Iniyabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo na bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Alaala ni Kristo na iyong anak at aming Panginoon. Ginugulitan namin ng kanyang dakilang pagpapakasakit, ang pagbangon niya mula sa kamatayan, ang matagumpay na pag-akyat niya sa kalangitan. Kaya mula sa mga biyayang sa iyo rin ng galing, inihahandog namin sa iyo kataas-taasang kamahalan, ang paghahain ito na katangi-tangi at dalisay, ang pagkain na bibigay buhay kailanman, at ang inumin na bibigay kagalingan walang katapusan. Masdan mo ng buong kasiyahan ang aming mga alay nito. Ganapin mo sa mga ito ang ginawa mo sa mga handog ni Abel, ang iyong lingkod na matapat sa iyo. Sa paghahain ni Abraham na ama namin sa pananampalatayang totoo, at sa ihandog na tinapay at alak ni Melchizedek na paring hira mo. Paulakan mo ngayon kakalapin ang banal at dalisay na paghahain. Makapangyarihang Diyos, hinili namin iyong ipaakyat sa banal mong anghel ang mga alay nito sa dakilang gambanan sa iyong harap, upang sa pagsasalo sa banal na katawan at dugo ng iyong anak sa ipakikinabang ngayon dito sa banal mong hapag. Kami ay puspos ng iyong pagpapala at tanang pagbabasbas. Ama namin, iyo ring alalahanin ng mga anak mo na unang yumao sa amin sa paghiunay sa iyong kapayapaan, na ang tatak ng pananampalataya ay kanilang taglay at sila ngayon aming ipinagdarasal. Ipagdasal po natin ang mga mahal natin sa buhay na pumanaw. Sila at ng pananahihimlay sa kandungan ni Kristo ay aming idinadalangin sa iyo upang iyong pagbigyang makarating sa pagsasalo, pagliliwanag at pagmamahina sa iyong piling. Kahit kami ay mga makasalanan mong lingkod,
Kami rin ay nagtitiwala sa iyong nag-uumapaw na pagkamapagbigay sa aming pamumuhay araw-araw. Kaya, pagigakatin mo rin kami ay makaugnay at makapiling ng iyong mga banal na apostol at martir, kasama ni Juan Bautista, Esteban, Matias, Bernabe, Ignacio, Alejandro, Marcelino, Pedro, Felicidad, Perpetua, Agata, Lucia, Agnes, Cecilia, at Evansol, at ang lahat ng iyong mga banal. Kami naway makapisa nila, hindi dahil sa aming ginawang kabutihang kulang na kulang, kundi pakundangan sa iyong pagpupuno sa aming kakulangan sa pamagitan ng aming Panginoon Kristo. Sa kanyang pamagitan, ang tanang mabubuting kaloobang ito ay lagi mong pinaiiral, pinababanal, binubuhay, binabasbasan at sa aming ibinibigay. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Hiniling namin kami nila sa lahat ng masama, pagkalooban at kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaburihan magpakailanman. Amen. Panginoon Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibigay ko sa inyo. Tubayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin
Welcome you in our sections of COVID-19 that have served their lives to create the medical experts that they minister to the sick with calm and compassion. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. We implore you to stop the spread of this virus and to save us from our fears. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives in the unity of the one God forever. Amen. Fly to your protection, O Holy Mother of God. Do not let salvation in our necessities, deliver us always from all danger. Holy and Blessed Virgin. At ngayon siya ay nabubuhay kasama ng Espiritu Santo. Nakakatakan kayo ng makapangyarihan ng Diyos, ang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.